everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. And syempre, this is the part 3 of Shera's story. Pero bago ang lahat, ako nais ko munang mag-thank you dahil lagi pa rin kayong nakasuporta at syempre, lagi pa rin kayong nakasubaybay. Nakaka-in-love naman kayong lahat. Maraming salamat po talaga at hindi kayo nagsasawa. And syempre, bilang pasasalamat, akin pong babasahin ang inyong mga pa-shoutout. Kung hindi man matatapos lahat sa mga susunod na videos ay abangan, baka kayo na po ang ating masa-shoutout ha. Hi kay Dominic Malilin, maraming thank you. Leonie Manay, maraming salamat. Gertrude Siguenza, Merlina Aguilar, Dina Aliparo, thank you so much sa pakikinig. Jean Gonzalez, maraming salamat. Tuan Lin Tuan, thank you so much sa iyo. Hi din kay Vicky Bayato, ayan, silent listener daw natin, maraming salamat sa iyo. Merly Labong, hi. Lina Ladeza, maraming salamat. Jocelyn Odog, John, thank you so much. Hello rin kay Jaime Rodriguez, Virgil Lopez from Saudi Arabia. Kay Margie Flores, maraming salamat. Stanley Baguio, hello po sa iyo. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan sa Katoka Diamond Mining sa Luanda, Angola, Africa. Maraming salamat. Dodong Pangan, Joy Pamaylain, tama po ba? Clint Nakila, Eddie Malasage, Eugene Eslava, Rafi Alarcon, and Stanley Baguio. Salamat sa inyo. Hi kay Dolores Dawal, Maria Elena Abe, Bubble Pop Coolers, maraming salamat. Kimber Dudes Balyador, maraming thank you sa iyo. Siyang Nin, maraming salamat sa pakikinig. At syempre, wag na nating patagalin. Dahil alam ko na na-excite na kayo sa ating dugtong na kwento ni Shera dito lamang sa Dear Mama Mia. Tinitignan ko si Charlie habang natatabunan na siya ng maraming tao. Hindi ko talaga siya hinabol. Hindi ko siya pinigilan sa kaniyang pag-alis. Kahit pa man may parte ng puso ko, Mama Mia, na umaasa na makakapag-isip pa rin siya. Nababalik siya, ay hindi ko pa rin siya hinabol. Alam ko kasing nasaktan ko siya, Mama Mia. Half ng pagkatao ko ay nanghihinayang, while the other half, Mama Mia, ay nagsasabing tama na rin siguro na binitawan ko siya. Dahil hindi pa nga ako ready sa commitment at ready sa demands niya para sa relasyon naming dalawa. Pero aaminin kong umaasa pa rin ako, Mama Mia. Umaasa na baka nadala lang siya ng kaniyang matinding emosyon tapos kinabukasan ay magiging okay kami ulit. Bumalik na ako dun sa grupo na wala si Charlie doon. Nagtanong ako sa kanila kung anong oras kami uuwi. Nabigla sila, Mama Mia, kung bakit raw ako nagtanong ng ganon. Nagpalusot na lang ako na biglang sumakit ang ulo ko. Hindi ko talaga inamin sa kanila ang katotohanan kahit na gustong-gusto ko nang magngangawa sa pag-iyak. Hindi ko rin pinaalam sa kanila na pumasok si Charlie sa discohan. Hindi ko na gustong maputol pa ang kanilang kasiyahan ng dahil lang sa akin. Kaya naman, Mama Mia, umalis na lang ako samantalang sila ay nagpatuloy sa kanilang sayawan. Dahil gustong-gusto ko na talagang umiyak. Kaya kailangan ko nang umalis bago pa may makapansin na wala ako sa mood at nasasaktan ako. Hindi kami natagalan dun sa disco, Mama Mia. At sumunod na rin naman sila sa akin umuwi. Kinabukasan ay nagantay ako kahit man lang good morning text mula kay Charlie pero wala. Nagantay akong makiusap siya sa akin na magkita kaming dalawa at mag-usap. Nagantay akong sabihin niya, sige, papayag ako na huwag ipaalam sa ibang tungkol sa relasyon nating dalawa basta magkabalikan lang tayo. Nagantay ako sa wala. Nagantay akong magpakumbaba siya at maintindihan ang sitwasyon naming dalawa. Pero dahil pareho kaming bunso, pareho kaming matataas ang pride, Mama Mia, ay gumising na lang ako nang susunod pa na bukas na walang kahit na anumang text galing sa kanya.
Gustong-gusto ko siyang i-text pero ano bang sasabihin ko? Pumasok sa utak ko, Mama Mia, na hindi ko rin naman maibibigay ang demands niya. Baka kailangan lang naming dalawa ng panahon. Tumambay kaming magbabarkada sa tindahan ni na Aaron kinabukasan. Kasama ko ang dalawa kong pinaka-close na si Trina at Ayan. Natuwa naman ako sa pinag-uusapan nila, Mama Mia, nung bigla naming nakita si Charlie kaya tinawag nila ito na lumapit sa amin. Mama Mia, inantay ko siyang tignan niya ako. Pero parang hindi ako nag-e-exist para kay Charlie. Tiningnan ko yung bandage sa kanyang kamay. Alam kong nasugatan siya sa pagsuntok niya sa disementong poste nung nakaraang gabi. Ano nangyari sa kamay mo? Tanong ng isa naming kaibigan. Ano ba naman yan, Charlie? Ano naman ba ang nangyari dyan? Tanong naman ni Aaron. Wala, nabangga lang. Huwag mong sabihing binasted ka ni Stella. Mama Mia, lumuwa ang mga mata ng iba naming kaibigan habang tinitignan nila si Charlie. Uy, joke lang yun, Charlie, ha? Pero ano bang nangyari sa'yo? Si Charlie, i-busted? Napaka-imposible naman, sabi ng isa pa naming kaibigan. Charlie, ano bang nangyari talaga sa'yo? Nabangga nga lang, wala lang ito. Tignan nga natin, masakit ba? Hinawakan ni Trina ang pulso ni Charlie, Mama Mia, at sinilip-silip. Alangan namang masarap yan, masakit talaga yan. Common sense naman, Trina, sabi po nung iba. Baka naman kasi may design, o baka design lang to. Bandage tapos design? Nung nangyari sa'yo? Sige na, ikaw na yung matalino, Ayan, sabi naman ni Trina. Ako naman ay nakikinig lamang sa kanila, Mama Mia. Tinignan ko ulit si Charlie pero kahit sulyap man lang ay hindi niya ginawa sa akin. Uy Charlie, bakit di ka nga pumunta nung nakaraang gabi dun sa disco? Ano? Nagkasarapan ba ang kwentuhan ninyo ni Stella, ha? Gumiti lamang si Charlie, Mama Mia. Ang totoo niyan ay naiinggit ako sa kanila, sa mga kaibigan ko dahil nakakausap nila si Charlie. Samantalang ako ay nakikinig lamang. Hoy, ano ba? Ano nga yung sinabi mo kagabi, Shera? Kayo na ba ulit ni Jay? Tanong ni Trina nung bigla niya akong sinali. Si Jay, hindi, ex ko lang yun. Ex? Pero, seryoso ka ba nung naging kayo ni Jay? Ex nga wag mo nang itanong, sabi naman ni Ayan. Sige na nga, sagutin mo na. Seryoso ka ba nung kayo, Shera? Hindi, bakit mo na itanong? Sagot ko. Ay, buti na lang. So, okay lang sa'yo kung magpapakyut ako kay Jay? Tanong naman ni Trina. Okay lang, wala namang problema. Please naman, Shera, tulungan mo ako kay Jay, ha? Mama Mia, buti na lang talaga at nandun si Trina at Ayan at na-entertain din nila kami. Medyo nawala din ang awkwardness sa aming dalawa ni Charlie kahit na hindi pa rin niya ako pinapansin. Hanggang sa napansin na rin yun ni Trina kung bakit napakatahimik daw ni Charlie sa akin at ganun din naman ako kay Charlie. Wala, nakikinig lang kami sa inyo, sabi ni Charlie. Iba talaga kapag nagbo-boyfriend-girlfriend na yung mga kaibigan natin, ano? Parang nagbabago bigla, sabi naman ni Trina. Noon, Mama Mia, ay hindi ko talaga maintindihan. Kahit isang beses ay hindi man lang sinambit ni Charlie ang aking pangalan. Hindi rin siya tumingin sa akin. Ito naman talaga ang gusto ko, 'di ba? Yung baliwalain niya ako, yung hindi kami pagdudahan ng barkada, pero bakit ngayon napakasakit naman pala talaga. Bumalik ako sa lungsod, linggo pa lang ng hapon. Hindi ko na inantay si Charlie, Mama Mia, dahil alam kong wala siyang text at hindi niya ako pinapansin, hindi na niya ako ihahatid kinabukasan kaya linggo pa lang ay bumiyahe na ako para hindi ako malate sa klase. Wala nang kami ni Charlie, kaya hindi na ako dapat magpapalunes pa ng umaga dahil alam kong hindi na niya ako dadaanan pa sa bahay. Umasa nga ako, Mama Mia. Umasa ako
na baka kakausapin niya o iti-text niya ako pero hindi. Umasa ako na baka sa lungsod niya ako kakausapin dahil wala nang ibang tao doon. Nagantay ako ng text niya pero ni isa ay wala talaga. Sa parehong araw at oras ng schedule namin na magkikita sa dike ay inantay ko siya doon. Pinuntahan ko siya pero wala, hindi siya dumating. Araw, linggo, buwan ang lumipas. Nagpatuloy pa rin na hindi ako pinapansin ni Charlie. Kahit minsan Mama Mia ay sumasama siya sa aming mga bagbarkada na tatambay sa labas, ay parang pinapapil niya sa akin na hindi talaga ako nag-e-exist. Pinaparamdam niya sa akin na walang nangyari sa aming dalawa. Ako naman Mama Mia ay hindi na rin siya pinapansin o tinatawag pa. Hindi ko rin pinapakita sa kanya na nasasaktan ako kahit na ang totoo ay gustong-gusto ko nang umiyak sa harapan niya. Nagpakatatag ako Mama Mia at nagpapaka-strong. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, patuloy pa rin na ganun ang trato namin ni Charlie sa isa't isa. Kahit may mga okasyon na magkikita kaming dalawa ay parang hindi talaga kami magkakilala. Hanggang sa isang araw Mama Mia, nakita ko na lamang na backride na ni Charlie sa kanyang motor, si Stella. Amazing, hindi ba? Sabi nga ni Bea Alonzo, time is the ultimate truth teller. Pinakamasakit talaga Mama Mia yung magiging totoo ang mga pagdududa mo. Mapapasabi ka na lang na tama siguro talaga na sa umpisa pa lang ay hindi na naging kayo. Kaya siguro nagmamadali siya kasi may reserba na. Hanggang sa dumating ang bakasyon at nagsabi si Aaron na bibisita daw si Lina sa amin. Kaya naman Mama Mia, nagkas-usap at nagkasundo kaming magbabarkada na pupunta sa underground river. Nagset kami ng date, kung kailan at yung mga dadalhin namin ng mga pagkain. Mama Mia, ang usapan kung sino yung gusto nyong isama ay pwede nyong isama. Tapos si Charlie, alam niyo ba kung anong ginawa? Sinama niya si Stella. Hindi ko alam kung anong purpose niya noon Mama Mia, kung ipapamukha ba niya sa akin kung ano ang kalidad ng kanirang relasyon, kung ipapamukha ba niya sa akin na ito ang relasyon na kanyang deserve, relasyon na pinagmamalaki siya sa lahat, relasyon na hindi itinatago, relasyon na walang kinatatakutan, relasyon na hindi ko na ibigay sa kanya. Pumunta kami kina Aaron, dun kami nag-usap na magkita-kita. Napakarami namin. Ready na ang mga motor at ready na ang lahat. Ako naman Mama Mia ay sinabay ko ang isa kong pinsan. Tumunta kami dun sa starting point at iniwanan lang namin ang aming mga motor dun sa may purok. Pagkatapos nun Mama Mia ay para bang pinagkakaisan ako ng panahon. Para kasing papel na pinunit-punit ng makailang milyong beses ang puso ko. Gustong-gusto kong umiyak, gustong-gusto ko nang umuwi at wag nang tumuloy. Habang naglalakad kasi kami Mama Mia ay nasa unahan ko sina Charlie at Stella para akong spectator sa kanilang dalawa. Every time na may mahirap nadadaanan Mama Mia ay laging nandyan si Charlie at ino-offer ang kamay niya kay Stella. Kapag kumakain niya, ay pinagsisilbihan pa niya ng pagkain yung babae. Gustong-gusto ko talaga silang batuhin nung mga batong nakikita ko sa paligid. Habang ako ay nasa gilid lamang nila at palihim silang inoobserbahan. Kung anong pagsisilbi sa akin ni Charlie nung gumagala kami ng kaming dalawa lang, ayun na ang ginagawa niya kay Stella ngayon sa harap ng aming barkada. Ang dating maswerteng ako, ay ngayon maswerteng Stella na. Mabait din naman yung babae Mama Mia at napakaganda pa. Maganda nga kaysa sa akin kaya hindi mahirap na mahalin. Kahit anong gawin ko pang aliw sa sarili ko, kahit anong gawin ko pang tawa sa labas ay hindi ko talaga mapeke sa loob-loob ang nararamdaman ko. Sobrang sakit at sobrang panghihinayang. Hanggang sa dumating na ang hapon at kinakailangan na naming umuwi. Naglakad ulit kami pabalik dun sa pinarkingan namin ng aming mga motor Mama Mia. Nung sa malapit na kami ay bigla akong naslide.
Sakto namang bumangga ang ulo ko sa isang bato. Bumangon ako, Mama Mia, pero nagulat na lamang ako nung basa ang mukha ko. Nung pinahid ko yon at tinignan ko ang aking kamay ay dugo pala yon. Nagkasugat pala ang aking noo, Mama Mia, tumulo ang dugo sa aking mukha. Napakamatatakutin ko pala sa dugo, Mama Mia. Kaya parang biglang nag-blurred ang paningin ko. Nakita ako si Charlie, Mama Mia, na tumakbo papunta sa akin. Pero hindi ko na alam pang mga sumunod na nangyari dahil nag-collapse na ako. Nagising ako nung marami ng maingay sa paligid ko. Merong pumipisil-pisil sa kamay ko. Pero yung mukha ni Charlie ang nakita ko sa tabi ko, Mama Mia, na tinitignan ako. Sa unang pagkakataon, makatapos lumipas ang napakaraming buwan, ay biglang nagtagpo ulit ang paningin naming dalawa ni Charlie. Hindi ko na napigilan ang pagtulo sa luha ko, Mama Mia. Noong mga time na yun ay pwede na akong umiyak. May rason na ako, may sugat kasi ako eh. At napakasakit pa ng mga pasa ko sa kamay at paa ko. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, hindi yun ang dahilan ng aking pag-iyak, kundi ang masakit kong damdamin. Inilalayan ako ni na Charlie at ng iba pa naming mga kabarkada para bumangon. Pero pilit kong tinatanggal ang kamay ni Charlie sa pagkakahawak sa akin. Doon ako humawak kina Lina at Aaron. Nag-first aid pala sila sa akin, Mama Mia. May bandana na ako sa ulo. Medyo malaki kasi ang naging sugat ng noo ko, Mama Mia. Kaya naman ang advice nila sa akin ay pumunta raw ako ng ospital para raw ipatahi yun. Si Charlie ang nagdesisyon ng lahat. Sabi niya, siya na raw ang magdadala sa akin sa ospital. Inutusan pa niya si Stella na dun na lang daw paaangkasin sa motor ng pinsan ko. Ayoko, dun ako kay Aaron sasakay, sabi ko. Huwag ka na ngang magmatigas dyan, Shera. Ako na ang magdadala sa'yo sa ospital, sabi naman ni Charlie. Ayoko nga. Huwag ka nang mag-alala, Charles. Ako nang bahala kay Shera. Lina, dun ka na lang sumakay sa pinsan ni Shera, ha? Tinignan ko siya, Mama Mia. Nakita ko sa mukha ni Charlie na magkahalong galit at pag-aalala ang nasa mukha niya para sa akin. Pagkatapos noon, ay bigla niya akong hinila. Huwag ka nang maraming arte, sa akin ka na sumabay. Hindi talaga ako umimik. Bagkos ay dun talaga ako sumakay kay Aaron kaya wala na siyang nagawa pa. Sinabi ko sa sarili ko, Mama Mia, sila naman na ni Stella kaya wala na akong karapatan pa kay Charlie. Bahala sila kung anong gusto nilang gawin. Wala na akong pake sa kanila. Simula sa araw na yon ay tinigilan ko na ang kabaliwan ko kay Charlie. Lumipas ang 1 taon at nabisi na ako sa buhay ko. Halos lahat ng oras ko ay nasa eskwela na. Yung barkada naman namin ay pare-pareho na ring busy sa kanya-kanyang buhay. Si Aaron na siyang talagang pasimuno sa lahat ng mga galaan ay nabisi na rin dahil nagkaroon na ito ng trabaho. Kami halos lahat ay may pinagkakaabalahan na. Abala na sa pagsisikap para sa buhay. Ako naman nun, Mama Mia, ay hindi muna pumasok sa pakikipag-boyfriend. Ang sabi ko, tutuparin ko na lang ang pangako ko sa mama ko na tatapusin ko muna ang pag-aaral ko. Mabuti na rin pala at maganda naman pala ang buhay bilang isang single. Bakasyon noong gumala ako sa city. Doon ako tumira sa isa kong pinsan, Mama Mia. Nag-post ako noon sa Facebook at nag-check-in ako dun sa city namin. Nabasa ko yung isa sa mga friend ko at suitor ko na nag-comment dun, Mama Mia. Nakilala ko siya dahil brad po siya sa isang fraternity ng pinsan ko. Nandun din siya sa city at malapit sa kampo. Aplikante kasi siya sa army, Mama Mia. Inimbitan niya akong pumunta doon sa boarding house niya. Kasi nga nagbo-board lang naman siya habang inaantay ang schedule ng kanilang profession test. Ako naman dahil nga gala akong babae at gusto ko talagang may pagkakaabalahan ay pumayag akong pumunta dun sa boarding house nila.
Tanghali na noon at nag-commute na ako papunta sa kanila. Ang landmark na kanyang binigay sa akin ay gate na malapit sa DPWH. Dun daw ako dapat bumaba. Pagkatapos, Mama Mia, ay tumawid daw ako. Dun daw sa isang kanto ang papasok sa kanila. Diretso na akong bumiyahe kaya naman madali lang din akong nakaabot. Nung tumawag ako sa kanya, sakto namang kumakain pa siya. Sabi niya, meron daw siyang kasamahan na ipapasundo sa akin, naka-roommate niya, Mama Mia. Kasi may bibilhin rin daw ito sa labas. Wag na lang daw akong umalis dun sa kinatatayuan ko dahil mapupuntahin na lang daw niya yung roommate niya doon. Nagantay ako dun sa susundo sa akin dahil yun ang sabi ng manliligaw ko. Ilang minuto pa ay may dumating at nagulat ako dahil si Charlie yun at nagpapayong pa talaga. Pareho kaming gulat na gulat, Mama Mia, nung magtagpo na ang paningin naming dalawa. Walang ni isang unang nagsalita, pero ako ang unang umiwas. Noong nakita niya ako, Mama Mia, ay dun ko na-realize na hindi pa rin pala talaga ako okay. Nandoon pa rin sa puso ko ang sakit. Akala ko kasi ay nakamove on na ako. Nandun din ang galit sa puso ko, Mama Mia, dahil lagi kong na-imagine ang sa kanilang dalawa ni Stella. Lalo na yung nakita kong eksenang umangkas ng motor niya si Stella at nakayakap pa talaga ito sa kanyang bewang. Hindi ko talaga mawala-wala yun sa isipan ko. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanila dahil wala naman ako ng balita at wala na rin akong pake. Ilang saglit pa ay nagsalita si Charlie. Kumusta? Hindi ako nagsalita. Para bang bumalik yung mga araw, Mama Mia, na hindi niya ako pinansin. Kaya ibinabalik ko rin yun sa kanya. Pwede bang mag-pretend ka na hindi tayo magkakilala? Nashock siya at tumawa pero ako ay hindi talaga siya tinignan. Nung nangyari sa'yo? Tanong niya ulit na hindi ko pa rin pinansin. Uy, Shera, ang tagal-tagal na noon. Mahigit 1 taon na yun, hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Hindi ko pa rin pinansin yung kanyang tanong. Bakit ka nandito? Ikaw ba yung ipapasundo sa akin ng boardmate ko? Napakaliit naman talaga ng mundo. Pero sabi niya may bibilhin ka pa, di ba? Bumili ka na, mag-aantay ako dito. Nag-focus na lang ako sa atensyon ko dun sa cellphone ko, Mama Mia. Matagal-dagal din siyang tumayo sa harapan ko bago siya umalis at bumili. Pero hindi ko talaga siya pinansin. Ilang saglit pa, Mama Mia, ay nagbalik din si Charlie mula sa kanyang pagpunta dun sa may tindahan sa may unahan lang. Pagbalik niya ay may bitbit na siyang cellophane na may lamang maraming apple. Binigay niya sa akin yung payong pero hindi ko tinanggap. Hindi ko tinignan yung mga mata niya. Tanggapin mo na. Wag na, salamat. Hindi pa rin siya umaalis. Pwede bang maglakad ka na para makapunta na tayo dun? Mauna ka? Pwede bang mag-usap muna tayong dalawa, Shera? Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Charlie. Lumakad ka na. Ikaw ang nakakaalam sa daan, di ba? Kaya mauna ka. Susunod ako. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi mo ako kakausapin ng maayos at hanggat hindi mo ako itatrato ng tama. Wow, talaga? Bakit? Ano bang dapat itrato ko sa'yo, ha, Charlie? Ano ba? Wala tayong dapat pag-usapan. Maglakad ka na. Tinitest niya talaga ang pasensya ko, Mama Mia. Parang wala siyang planong i-lead ang daan ko papunta dun sa boarding house nila. Noong mga panahon na yun ay nanggigigil na talaga ako sa galit. Hanggang sa kinuha niya ang cellphone ko nung akmang tatawagan ko na sana yung manliligaw ko. Mag-usap nga tayo ng maayos, Shera. Akin na yan, buwisit ka. Noong time na yun, Mama Mia, ay tinignan ko na talaga siya sa kanyang mga mata. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit nangingilid ang mga luha ko nung mga panahon na yun. Ano pa bang dapat nating pag-usapan? Di ba matagal mo nang pinatay kung ano mang meron sa atin? Di ba matagal mo nang pinatay yung pagkakakilala natin sa isa't isa? Sino bang unang hindi namamansin? Sino bang unang hindi nakipag-usap? Hindi ba ikaw, Charlie?
Tapos ngayon magdedemand ka sa akin, nakakausapin kita. Napakakapal naman ng mukha mo. Akin na yung cellphone ko. Hindi ko talaga inisip na biglang maiiyak si Charlie. Siguro Mama Mia, grabe na ang kanyang ginagawang pagpipigil noon sa kanyang pag-iyak. Buti na lang talaga at walang masyadong tao nung mga panahon na yon. Ilang sandali pa ay tumatawag na sa kabilang linya si Mike, yung kanyang boardmate na friend/manliligaw ko. Kaya napilitan si Charlie na ibigay sa akin yung cellphone. Asan ka na? Nagkita na kayo ni Charlie? Oo, papunta na kami dyan. May binili lang kami kaya kami medyo natagalan. Pagkatapos nun ay niligpit na ni Charlie yung payong dahil hindi ko naman tinatanggap. Para siguro patas kaming dalawa na nainitan. Naglakad na siya pauna sa akin at ako naman ay sumusunod sa kanya nung mga panahon na yon, Mama Mia. Pagdating namin dun sa inuupahan nilang boarding house ay agad akong sinalubong ni Mike. Casual lang naman ang aming pagtingin sa isa't isa na para bang magbarkada lamang kami. Kumustahan at share ng mga experience. Si Charlie naman ay nakikinig lamang sa amin pero dumistansya siya ng konti. Pareho sila noon, Mama Mia, na baccalaureate degree holder ni Charlie, kaya naman pang-officer na talaga ang target nila. Pasado na sila sa exam at physical fitness test na lang ang kinakailangan nilang gawin. Napakamaingay ni Mike. Kaya naman nag-e-enjoy rin akong kausap siya. Ilang sandali pa ay agad akong inalok ni Mike ng prutas na apple. At dahil alam kong si Charlie ang bumili noon, ay hindi ako kumain at tumanggi ako. Sinabihan ko si Mike na hindi ko type kumain ng apple. Biglang napatigil sa pagkain si Charlie at nilingon niya ako, Mama Mia. Alam na alam kasi ni Charlie na yun ang paborito ko. Pinagbabalat pa nga niya ako dati nung kami pa kapag kumakain kaming dalawa ng apple. May iba namang prutas doon, may watermelon at saka mangga. Nagtanong ako kay Mike kung saan dun sa mga prutas na yun ang binili niya. At ang sabi niya, siya raw ang bumili ng watermelon at saka mangga kaya yun ang pinili kong kainin. Nagtanong pa siya sa akin, Mama Mia, kung ano bang gusto ko, slice ba o babalatan. Sabi ko slice na lang dahil ang gagawin ko na lang doon ay magkukutsara na lamang ako. Habang inahanda niya yung prutas na isi-serve niya sa akin, ay patuloy pa rin kami sa pag-uusap. Wala talaga akong pakialam kung naririnig kaming dalawa ni Charlie. Ginawa niya yun sa akin dati, nung kasama niya si Stella. Kaya ngayon, sana masaktan siya para malaman niya kung gaano kasakit yung ginawa niya sa akin dati. Mama Mia, nung biglang na-board si Mike ay agad niyang sinabi na pumunta na lang daw kami dun sa mall para magliwaliw. Ang siste pa ay kanya pa talagang in-invite si Charlie na sumama sa amin. Ito namang si Charlie ay walang hiya at pumayag talaga. Hindi kami binigyan ng oras na magkasama kaming dalawa ni Mark. Bakit sasama ka? Tanong ko kay Charlie nung si Mike ay pumasok sa CR para magbihis. Wala kang pakialam, hindi naman ikaw ang nag-imbita sa akin. Sana naman humindi ka. Kung gusto kong sumama Bakit, may magagawa ka? Mama Mia, kung siguro may powers kaming dalawa ni Charlie nung mga panahon na yon ay baka nag-spark na ang tinginan namin sa isa't isa. Galit-galit at naiinis na talaga ako sa kanya nung mga panahon na yon. Parang sa kanya ay wala lang ang mga nangyari sa amin na parang hindi siya apektado. Parang hindi dumaan yung panahon na hindi niya ako pinapansin habang kasama niya yung girlfriend niyang si Stella. Kaya naman mas lalo tuloy akong nainis at nagalit sa kanya. Sobra 1 taon ang ginugol ko para lang mag-move on at makapag-relax ang puso ko. Pero nung makita ko siya ay biglang nagbalik kang lahat. Noong mga panahon na yon, Mama Mia, habang naglalakad kami, ay panay ang pag-uusap namin ni Mike at kinakausap rin niya si Charlie. Siguro para hindi ito ma-OP sa amin o ma-out of place. Kung siguro naka-move on na si Charlie, Mama Mia, baka naka-move on na nga siya dahil parang wala na sa kanyang lahat Parang hindi siya nasasaktan.
At siguro kung ako ay tuluyan nang nakapag-move on kay Charlie, baka sinagot ko na to si Mike. Pero simula nung naging ex ko si Charlie, Mama Mia, ay parang nawala ang hilig ko sa mga lalaki. Parang nawala ang pagtingin ko sa mga lalaki na para bang nagsarado bigla ang puso ko. Napakasimple lang talaga ni Mike. Marespetado. Mama Mia, kahit wala pa siya sa serbisyo ay makikita mo na sa kanyang mga kilos na parang pang-official na talaga. Magkaiba silang dalawa ni Charlie, na si Charlie naman ay parang joker kung kumilos. Parang malandi na lalaki na parang hindi ka respeto. Ewan ko, kung ganun lang ba talaga ang tingin ko kay Charlie noon dahil galit ako sa kanya, o baka ganun talaga ang expression ko sa kanya dati. Pagkatapos noon ay kumain kami. Sa manginasal pa kami kumain nung mga panahon na yon. Hindi ko talaga siya nagugustuhan dahil yun pa naman ang paborito namin nung kaming dalawa pa. Ewan ko kung nananadya ba si Charlie. Mama Mia, nung nagtanong na si Mike kung anong o-orderin namin ay si Charlie ang biglang nagsabi sa akin na wings raw ang hilig ko. Hindi ko sure kung nahahalata ba ni Mike, pero parang binibigyan siya ng hint ni Charlie. Limitado lang ang rice sa manginasal nung mga panahon na yon, at limitado lang din naman ang rice nilang dalawa kasi dapat on a proper diet sila, kaya pati tuloy ako ay nag-one rice lang. Nagsishare si Mike ng kanilang mga karanasan ni Charlie sa pag-exam. Mga expectations nila, mga gusto nilang gawin kapag nakapasa na sila. Pagkatapos naming kumain ay lumabas kami at pumunta dun sa may roof deck ng mall. At dahil nga naiihi ako ay nagpaalam muna ako sa kanila at nag-CR. Iniwanan ko na muna silang dalawa ni Charlie. Mama Mia, hindi talaga magandang idea na magkasama kaming tatlo. Para bang napaka-awkward para sa akin. Para bang naulit yung pangyayari dun sa underground river. Ang kaibahan lang ay baliktad ang point of view naming dalawa ni Charlie ngayon. Galit na galit ako nung mga panahon na yun kung bakit talaga siya pumayag. May choice naman siyang magpaiwan o gumala nang siya naman lang. Sana binigyan man lang kami niya ng oras ni Mike. Pagbalik ko ay kinabahan ko, Mama Mia, na para bang may mali sa kanilang dalawa. Solve? Tanong ni Mike. Solve, sabi ko. Umalis kami noon at papunta na kami ulit sa roof deck. Napakaganda ng view noon, Mama Mia, dahil napakaraming fountains. Doon ko nakita na maganda pala ang roof deck, lalo na kapag walang masyadong tao dahil weekdays nung mga panahon na yon. Si Charlie naman ay hindi talaga kami iniwanan ni Mike. Parang hindi kami binigyan ng pagkakataon na mag-usap na dalawa. Parang gustong-gusto niyang sumasama-sama sa amin. Pareha kaming tatlo na nakatayo noon at nakatingin sa may highway sa aming harapan. Mauna na ako, Shera. May kailangan na yata kayong pag-usapan ni Charlie. Doon ako nagkaroon ng idea na baka sinabihan na ni Charlie si Mike na ex nga niya ako. Bigla tuloy kumulo ang dugo ko, Mama Mia, tinignan ko nang hindi maganda si Charlie. Napansin naman ni Mike ang tensyon sa aming dalawa ni Charlie, kaya naman itinaas niya ang dalawa niyang kamay na para bang naging mediator tuloy namin siya. Pinagpalit-palit niya ang paningin niya sa aming dalawa ni Charlie. Pero wala talagang gustong maunang magsalita sa aming dalawa. Wait, kalma lang kayo guys. Kanina ko pa napapansin yung tensyon sa pagitan ninyong dalawa. Akala ko nagkakamali lang ako, pero tama pala talaga ang hinala ko. May mali sa inyo. Hindi pa rin kami nagsasalita ni Charlie. Pareho ko kayong kaibigan. Si Charlie parang kapatid ko na simula nung magkakilala kaming dalawa dun sa exam. Ikaw naman, naging kaibigan na rin kita, Shera. Hindi ko alam kung anong problema ninyong dalawa, pero sigurado akong kinakailangan ninyong mag-usap ng maayos. Ang ma-advise ko lang sa inyo, huwag niyong pairalin yung mga pride niyo. Yun lang. Ngumiti si Mike sa akin na para bang tinatanong kung okay ba. Tumango naman ako. Pagkatapos noon ay doon naman siyang ngumiti kay Charlie at si Charlie naman ang tumango. Shera, mag-usap tayo ulit ha. Bok, ikaw na bahala kay Shera. Good luck sa inyong dalawa. Pagkatapos noon ay umalis na si Mike, Mama Mia.
Tinitignan ko si Mike habang naglalakad siya palayo. Kahit anong gawin kong inhale-exhale nung mga panahon na yon ay galit na galit pa rin talaga ako. Ano ba talagang problema mo, Charlie? Pagtanong ko sa kanya nung nasisigurado ko nang hindi na kami naririnig ni Mike. Sinabi mo ba kay Mike ang tungkol sa atin? Para ano? Ikaw nga nakikipag-link doon kay Stella noon eh. Ginambala ba kita? Walang kami ni Stella. Hindi ko talaga naiwasan ang maging sarcastic ang mukha ko nung mga panahon na yon at tumawa pa talaga, Mama Mia. Gigil na yung kamay ko na parang gusto ko na talaga siyang suntukin. Oh, walang kayo? Wala nang kayo? So dahil ba failure yung relasyon ninyo ay mandadamay ka na lang? Bakit hindi pa naman kayo ni Micah? Hindi pa. Pero wag kang mag-alala, malapit na. Lumapit siya sa akin pero umatras ako. Ang gusto ko lang naman, Shera, ay makinig ka sa akin. Mag-usap tayo. Para saan pa? Overdue na, Charlie. Kung sa produkto pa, expire na. Sobra 1 taon na matapos nung may mangyari na ganito sa atin. Ano ba bang rason? Para mag-usap tayo, para may baguhin? Wag na. Nasanay na naman tayo, 'di ba, ng mahigit 1 taon? Mama Mia, nung mga panahon na yun ay hindi na naman siya umiimik. Na para bang nag-iisip siya kung anong isasagot niya sa akin. Ako naman ay lalo na natuloy akong naiinis sa kanya nung mga panahon na yun. Isipin mo nga, Charlie, ikaw ang unang hindi namansin sa akin kinabukasan nung magkahiwalay tayo. Inantay kita. Hindi lang araw, hindi lang linggo, kundi buwan. Nag-antay ako, nagtiis ako pero hindi mo ako pinansin. Tiniis mo ako, Charlie. Pero nagtiis pa rin ako dahil umasa ako na balang araw, 1 araw, pagkatapos nating maghiwalay ay baka babalik ka sa akin. Baka babalik ka dun sa lugar na lagi nating pinagkikitaan. Hinantay kita dun. Inantay kong magpakumbaba ka. Pero anong ginawa mo? Pinakita mo sa akin na madali lang akong palitan. Pinamukha mo sa akin na ako talaga yung may kulang. Na magiging masaya ka nang wala ako. Hindi pa rin siya sumagot, Mama Mia. Parang pinipigilan niyang tumulo ang mga luha sa mga mata niya. Samantalang ako ay inisa-isa na lahat ng maling ginawa niya sa akin. Nung pumunta tayo dun sa underground river, may choice ka naman na hindi isama si Stella, diba? Dahil alam mong nandun ako. Pero anong ginawa mo? Nag-isip ka ba? Wala ka man lang pakialam sa kung anong pwede kong maramdaman. Basta't sa'yo, magiging masaya kayong dalawa ay ayos na, hindi ba? At bakit nga ba tayo naghiwalay, ha? Humingi lang naman ako sa'yo ng konti pang panahon. Ilang buwan na lang noon, Charlie, oh. Magiging 18 na ako. Konting panahon lang ang hiningi ko. Inintindi mo ba ako? Inintindi mo ba yung hiningi ko? Okay naman tayo dati, ah. Nagawa mo namang mag-antay. Nagawa mo namang pumayag na itago muna ang relasyon nating dalawa. Pero bakit bigla kang nagbago? Bakit bigla mong dinemand sa akin na ipagsigawan ko sa mga tao na tayong dalawa na? Bakit? Para saan ba? Para sa validation mo? Para sa validation mo na tayong dalawa talaga? Konting panahon na lang pero anong pinili mo? Anong pinili mo, ha, Charlie? Tapos ngayon gusto mong makipag-usap sa akin? Ang tagal-tagal kong inantay na makipag-usap ka sa akin. 1 taon mahigit, Charlie. Ni ha, ni ho, wala. Kaya ngayon, ipaintindi mo sa akin yung rason mo. Ipaintindi mo sa akin kung bakit pagkatapos ng lahat, pagkatapos nating maging okay na wala ang isa't isa, bakit ngayon kailangan mo akong kausapin? 1 taon mahigit, Shera. Kahit 1 beses, hindi mo pinakita sa akin na nasaktan ka matapos nating maghiwalay. Kahit 1 beses, hindi mo pinaramdam sa akin na apektado ka dahil natapos ang relasyon nating dalawa. Wala akong nakitang lungkot, Shera. Wala akong nakitang sakit. Kahit 1 trace, wala. Naghiwalay tayo Biyernes ng gabi. Kinabukasan, masaya pa tayo.
Masayang masaya ka pa habang kausap at nakikipagtawanan sa barkada natin na para bang wala lang sa'yo ang lahat. O pinapili kita pero imbis na ako yung piliin mo, imbis piliin mo yung relasyon natin ay sinakripisyo mo pa ako. Napakadali lang sa'yo na bumitaw sa akin na para bang baliwala lang sa'yo yung relasyong naipundar nating dalawa. No sabi mo nag-antay ka? Nag-antay ka ba? Nauna ka ngang umalis linggo ng hapon. Diba dapat sabay tayong umaalis tuwing Lunes ng umaga? Pero linggo pa lang umalis ka na. Ikaw ang pumutol ng relasyon natin. Kaya ikaw din dapat ang magdesisyon kung gusto mo pang ipagpatuloy ito. Kung gusto mo pang dugtungan. Nagsabi ka sana na interesado ka pa sa akin. Pero wala eh. Opposite yung pinapakita mo. So kasalanan ko pa kung bakit ka insensitive ha, Charlie? Isa pa, paano ko ba sasabihin sa'yo? Kung ni isa ay hindi mo man lang ako tinitignan sa aking mga mata. Huwag mong isisi sa akin ang lahat, Charlie, dahil dalawa tayo. Sa ating dalawa din, ikaw yung unang nakipag-link sa ibang babae. Napakarami ko pa sanang isisingil sa kanya, Mama Mia, pero biglang tumawag ang pinsan ko sa cellphone ko at tinatanong kung nasaan na raw ako dahil gabi na. Pinapauwi na niya ako. Tandaan mo to, Charlie. Tatanggapin ko na akong nagbigay sa'yo ng rason kung bakit tayo naghiwalay dalawa. Pero kasalanan mo kung bakit hindi tayo nagkabalikan. Tumahimik siya, Mama Mia. Akala siguro niya ay patatalo ako sa kanya. Tumalikod ako at naglakad papalayo. Hindi rin naman niya ako pinigilan. Huwag na sana niya akong kakausapin pa. Huwag niya sana akong gagambalain pa. Sa mga sumunod na araw ay nag-text sa akin si Mike na magja-jogging daw siya dun sa city kung saan siya laging nagja-jogging. Kaya pumunta ako at naka-sportswear pa talaga. Nagja-jogging kaming dalawa ng ilang rounds, Mama Mia, bago kami nagpahinga. Kumusta kayong dalawa ni Charlie? Tanong niya. Ngumiti lamang ako at nagkibit balikat. Mabuting lalaki si Charlie, Shera. Kaya sana maging maayos kayong dalawa. Ewan ko. Alam mo, una ko palang nakita yung picture mo dun sa cellphone niya. Hindi ko naman talaga sinasadya yun eh. Naiwan niya lang yung cellphone niya dun sa may mesa. May notification at nung umilaw yung cellphone niya ay nakita kita. Nagtaka nga ako kung bakit ikaw yung screensaver niya. Nag-check pa ako ng mga picture mo sa Facebook at yun talaga yun eh. Kaya ikaw talaga yun at hindi mo lang basta kamukha. Naisip ko kung ano bang connection ninyong dalawa. Hindi pa rin ako nagsasalita, Mama Mia, at pinakikinggan ko lamang na nagsasalita si Mike. Parang naging masaya ang puso ko nung nalaman kong screensaver pa rin pala ako ng cellphone ni Charlie. Di ba nga napakalit ng mundo? Nagkakilala kaming dalawa ni Charlie tapos nagkakilala tayo. Tapos magkakilala pala kayong dalawa. Pero hindi ko siya tinanong. Nasakto namang pumunta ka dun sa amin, dun sa boarding house. Kaya yun, inimbita kita. Kumusta nga pala yung pag-uusap ninyo? Shinare ko kay Mike yung aming kahapon ni Charlie. Hanggang sa kung anong nangyari nung nakaraang araw. Ewan ko kung bakit ganoon ang takbo ng buhay ko, Mama Mia. Sa mga sutor ko nasasabi yung mga tungkol sa aming dalawa ni Mike. Dati, yung sa aming mga tungkol dalawa ni Charlie. Dati kay Echo, ngayon naman ay kay Charlie ako nag-share kay Mike ako nag-share tungkol sa aming dalawa ni Charlie. Pareho kayong may mali. Pinairal nyo yung pride ninyo at yung galit ninyo. Nakalimutan nyo yung pag-ibig ninyo sa isa't isa. Pero ito lang masasabi ko sa iyo, Cher. Mas masarap mabuhay kapag wala kang galit sa puso mo. Mas masarap magpakabuhay dito sa mundo kung walang daladalang excess baggage ng kahapon. Mas may peace of mind ka. Mas magiging masaya ka. Sure ko, mahal ka pa ni Charlie.
And sure din ako na mahal mo pa rin siya. Tanggalin nyo na nga yung pride ninyo at mag-usap kayo ng mabuti. Kayong dalawa lang talaga ang mahihirapan yan. Salamat, Mike. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Every time kasing lumalapit siya sa akin ay nagagalit ako eh. Parang hindi nawawala sa isip ko yung nakita kong magkaangkas sila ng motor nung babaeng yon. Ewan ko ba? Ewan ko kung paano ko makakalimutan yon. Alam mo, ang pagmamahal, Shera, ay pagpapatawad din. Sana makita mo na sa isip mo yung pagpapatawad na yon at sana dinggin mo lang yung tungkol sa mga sasabihin ni Charlie. Baka negative side lang niya yung nakikita mo. Baka hindi mo nakikita yung napakaraming positive traits ni Charlie. Mama Mia, habang pinapakinggan ko po noong mga panahon na yun si Mike ay parang nagigilty ako. Pagkatapos naming mag-usap ni Mike ay dun ako maraming na-realize. Dapat bawas-bawasan ko yung bigat na dala-dala ko sa puso ko. Hindi na rin ako pumunta pa ulit sa boarding house nila dahil wala na rin naman akong maisip na idadahilan at isa pa hindi na rin naman ako nagtagal dun sa city. Umuwi ako sa amin, Mama Mia, pagkatapos ng ilang araw. Hindi ako nagsabi sa barkada na nagkita kami ni Charlie dahil ayokong mag-explain sa kanila. Ilang saglit pa, Mama Mia, ay nag-post si Aaron dun sa group namin ng congratulations para kay Charlie dahil ready for training na raw ito. Hindi pa nga nag-uumpisa yung training pero lieutenant na agad ang tawag ng isa naming mga kabarkada kay Charlie. Nakaka-proud, Mama Mia. Nakaka-proud kung talagang magkakatotoo man ang mga pangarap niya. Kinamusta ko rin si Mike at pati naman siya, Mama Mia, ay nakapasa pareho ni Charlie ay for training na rin siya. Bago pa man umalis si Charlie papuntang Luzon para sa training, ay nag-arrange muna ng despedida party ang mga barkada namin para sa kanya. Overnight swimming yun sa isang beach resort. Mahigpit na pinagbabawal ng barkada na bumagbitbit ng mga baggage o ng mga boyfriends o girlfriends. Dapat exclusive lang daw yon sa barkada. Walang magbibitbit ng girlfriend o boyfriend, ha? At kung meron man, talagang pauuwiin namin. Sabi ni Aaron. Sa akin okay lang, wala naman akong karelasyon. Ewan ko sa iba dyan, sabi naman ni Trina. Oo, kasi kung may dadalhin ka mang lalaki, talagang paaalisin ka namin. At kung paaalisin nyo ako, pwede rin naman. Pupunta kami ng lodge, dun kami gagawa ng milagro. Ikaw talaga ang landi mo, Trina. Mama Mia, kung gaano sila kaingay sa personal ay ganun din sila kaingay sa comment section ng post na yon. Ako naman ay tiga-react lang sa away ng mga magbabarkada na nagbibiruan lang naman. Bago pa man dumating yung araw mismo ng aming gala ay tumawag na ako sa mama ko. Sana naman kayo pupunta, ha, Shera? Sa resort lang naman, ma, magna-night swimming. Tapos, hindi ka na magpapaalam? Kaya nga, nagpapaalam na ako sa iyo ngayon eh. Naunahan mo lang ako. Ayusin mo talaga yan, Shera, ha? Dahil lang totoo lang, kung hindi ko pa narinig dito sa iba mong mga kabarkada, hindi ko pa alam na may gala pala kayo. Baka wala ka talagang planong ipaalam sa akin. Ay, mama naman, magsasabi nga eh. Hinaunahan mo lang talaga ako. Ayusin mo talaga yan, Shera. Nung umalis kayo, nung pumunta kayo ng Underground River, umuwi kang may sugat sa noo mo. Kapag nangyari ulit yon, nako, talagang tutuluyan na kita. Opo, ma, mag-iingat na po. Ganun talaga ang mama ko. Simula nung nadisgrasya ako, Mama Mia, ay parang hindi na rin naging madalas ang paggala ng grupo. Yung mga magulang kasi ay nag-aalala na baka kung ano na ang mangyari sa amin sa susunod. Kaya ayun, naging focus bigla kami sa kanya-kanya naming buhay. Yung iba sa pag-aaral, yung iba naman sa trabaho.
Hanggang dumating na yung araw na sinet ng date kung saan bakante halos lahat. Lahat kami, Mama Mia, ay kanya-kanyang pumunta ng resort depende sa kung saan kami magsisimula. Yung iba nagmomotor, yung iba naman pareho ko ay commute lamang. Potluck style din yung gala na yon. Kung anong kayang dalhin ay dadalhin. Pero syempre nag-commit muna kami sa grupo kung anong makakaya naming dalhin para hindi naman pare-pareho. Mama Mia, kanya-kanya din kaming bitbit ng tent namin para bawas na rin sa gastos ng renta sa cottage na pwedeng tulugan. Unang dumating doon si Aaron dahil siya naman ang galing sa city. Siya rin ang kumuha ng cottage para lagyan namin ng aming mga gamit at syempre, siya na rin ang nagrenta ng videoke. Sumunod kaming dumating ni Trina dahil magkasama kaming nag-commute noon. Pagkatapos ay dumating na rin si Charlie at dumating na rin yung iba pa naming mga kabarkada. 2:30 ng hapon nung kumpleto na kami. Hindi ko pinansin si Charlie, Mama Mia, pero alam kong tinitignan niya ako. Siya kasi ang bida sa galang iyon dahil para naman yun sa kanya. Bilib na bilib sa kanya ang buo naming mga barkada. Kahit nga ako ay masayang masaya para sa kanya. Hindi nga lang ako nagsasalita, Mama Mia, at nag-a-arrange kunwari ako ng mga pagkain. Ilang saglit pa ay tulong-tulong na kami sa pag-set up ng tent ng bawat isa. Excited na kami, Mama Mia, na para bang nakalabas kami ng hawla. Kasi ang tagal-tagal na rin mula nung huli naming outing. Kanya-kanya kami ng mga gawain. Yung iba ay naglalakad-lakad na sa dalampasigan. Yung iba naman ay naliligo na. Sina Trina naman ay busy na sa pagbe-videoke. Hindi ko pa rin pinapansin nung mga panahon na yon si Charlie. Wala akong pakialam kung saan siya pumupunta. Ako naman ay naglakad-lakad na rin at nagdesisyon na lilibutin ko muna ang resort hanggat may araw pa. Dumating ako sa pinakadulo, Mama Mia. Pero bumalik din agad ako. Hanggang sa may napansin akong may garden na malapit sa may kantin. Busy ako noon sa pagtingin ng mga landscapes at kung anong klase ba ng mga halaman ang nandun. Napakarami kasi nilang mga halaman, Mama Mia, at natutuwa ako kasi may pagkaplantita din naman ako. Nung mapansin ko na nandun din pala si Charlie sa may likod ko dahil bigla itong nagsalita. Shera, napamura pa ako dahil nagulat ako. Kailan mo ba ako balak patawarin? Tumaas yung kilay ko, Mama Mia, dahil ni minsan ay hindi ko naman narinig na humingi siya sa akin ng tawad. Bakit? Kailan ka ba humingi ng tawad sa akin? Edi sorry na. Tumaas ulit yung kilay ko. May pagkamaldita ng ang facial expression ko nung mga panahon na yon. Sorry na nga. Ganyan ka ba nagsusorry, Charlie? Labas sa ilong? Nagtagpo naman ang mga kilay niya. Anong sorry ba talaga yung gusto mo? Yung sorry galing sa puso. Hindi pareho ng sorry mo na para bang napipilitan lang. Para bang yung galaw mo, hindi galing sa puso mo. Parang lagpas ulo pa rin yung pride mo eh. Ay naku naman sa'yo, Shera, napakarami mo talagang arte. Kung di mo kaya, edi wag. Hindi ko naman sinabi sa'yong mag-sorry ka. Hindi ko naman sinabi sa'yong babaan mo yung pride mo. Sa ating dalawa, Shera, ikaw nga itong mas mahaba at mas mataas yung pride. Nagsusorry na nga ako, ayaw mo pa rin tanggapin. Tignan mo nga, nagsusorry ka, tapos nagagalit ka pag hindi tinatanggap. Yung sorry mo talaga labas sa ilong eh. Ikaw nga magbigay sa akin ng sample kung ano bang standard mo ng paghingi ng sorry. Kasi parang ikaw lang naman nakakapasa dyan sa standard mo na yan eh. Charlie, genuine na sorry ang hinahanap ko. Hindi yung sorry na parang nasa dulo lang ng dila mo. Mama Mia, nakumuyos niya ng kanyang mga kamay yung kanyang mukha. Frustrated na frustrated siyang tignan, Mama Mia. Hanggang sa bigla na lang siyang naglakad-lakad paikot-ikot. Yung mga panahon na yun ay parang may tinatanggal siya sa kanyang kamay na para bang hindi ko alam kung ano yon. Hanggang sa bigla niya akong hinawakan at hinila.
Ano nangyari sa'yo? Bitawan mo nga ako. Patuloy pa rin siya sa kanyang paglalakad. Baka makita tayo ng barkada, oy Charlie. Pero wala siyang naririnig nung mga panahon na yon hanggang sa dumating na kami sa cottage. Mama Mia, napakabilis naming nakuha ang atensyon ng lahat. Halos bumalik ang buong grupo doon nung nabigla sila kung anong nangyayari sa ating dalawa ni Charlie. Na-shock sila, Mama Mia. Dinala ako ni Charlie sa gitna, pagkatapos ay humila siya ng isang monong black chair sa gilid at pinaupo niya ako doon. Ano to? Anong nangyayari sa inyo? Tanong ni Aaron. Tinaas ni Charlie yung isa niyang kamay, Mama Mia. Kaya ayon, wala nang ibang nagtanong. Biglang napatigil si Trina sa kanyang pagkanta at pinatay pa talaga niya yung videoke. Lahat sila, Mama Mia, ay nanlaki ang mga mata at puzzled na puzzled talaga kung anong nangyayari at bakit gano'n na lang ang akto ni Charlie. Sa akin naman sila tumingin at tumingin din sa akin si Charlie na napakaseryoso ng mukha. Umupo ka dyan ha, huwag kang umalis. Kung pwede lang talaga siguro, Mama Mia, na bumuka ang langit at kunin na lang ako, ay mas mabuti pa siguro ang pakiramdam na yon. Nagiinit na ang mukha ko sa sobrang hiya. Nanginginig na rin ang mga kamay at paa ko. Mama Mia, dumadagungdong na rin ang puso ko nung mga panahon na yon. Public scandal talaga yung ginagawa ni Charlie. Pero ang napansin ko, Mama Mia, ay parang nag-e-enjoy naman ang lahat na nakikita kung anong ginagawa namin. Kinuha niya yung isang songbook, Mama Mia, at inon yung video kay pagkatapos ay nilagay niya doon yung The Past. Tapos nun, Mama Mia, ay naintindihan ng mga kaibigan ko yung purpose ni Charlie kaya nandun ako sa gitna para kantahan. Nung nag-umpisa nang mag-play yung kanta, Mama Mia, ay sabay-sabay silang nag-react, napatili at kinikilig. Samantalang ako ay konting-konti na lang talaga ay magkukulaps na ako dun. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Hindi talaga inalis ni Charlie yung tingin niya sa akin hanggang sa magsimula na yung kanta. I was wrong when I hurt you, but did you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? I don't care about the past. I just want our love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you, but you must forgive me too. If we want to try to put things back the way they used to be. Because there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. Halo-halo talaga ang nararamdaman ko noon. Ilang saglit pa ay hindi ko na napigilan, tumulo na ang luha ko habang pinapakinggan yung kanta ni Charlie. Hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko, Mama Mia. Para akong nakalabas sa bilangguan, not physically but emotionally. Tinakip ko yung mga kamay ko sa mukha ko at umiyak na ako ng umiyak nung mga panahon na yon. Wala na akong naging pakialam na naririnig ako ng mga barkada. Mama Mia, simulat sa pool ay napakatapang at napakatatag ko sa harap ng ibang tao. Lalo na sa barkada ko, ni isang beses ay hindi nila ako nakitang umiyak. Noon lang talagang nasugatan ako dun sa underground river. Walang lugar ang sadness sa mukha ko, Mama Mia, kapag may iba akong kasama, mapabarkada man yan o pamilya. Pero nung time na yon habang kumakanta si Charlie ay hindi ko na talaga napigilan ang emosyon ko. Umiyak na ako at nagngungumawa na. Agad akong niyakap ni Charlie habang patuloy pa rin siya sa kanyang pagkanta. Pero ilang saglit pa, pati rin siya, Mama Mia, ay hindi na rin nakapagpigil at umiyak na rin. Tinapos niya ang kanta niya na punong-puno talaga ng emosyon. I'm sorry, Yam. I'm sorry. Pumalakpak ang buong barkada namin na nasa aming paligid. Ilang saglit pa ay may humiyaw ng group hug. Pagkatapos noon ay yumakap silang lahat sa amin ni Charlie. Yung iba, Mama Mia, ay umiiyak na rin kasabay ng aming pag-iyak. Iyak na may halong kasiyahan.
Ilang minuto pa Mama Mia ay natapos na rin ang pag-comfort sa amin ng grupo. Nung humiwalay na kami ay kanya-kanya ng pahid ng luha ang bawat isa at nagtatawanan. Alam niyo ang pangit niyo, nandadamay kayo lagi, sabi ni Trina na tumatawa na habang umiiyak pa rin. Sabi bawal magdala ng boyfriend, di ba? Ang mga baliw, inside job naman pala. Biglang tumingin si Charlie sa akin. Kung papauwiin niyo ako, edi uuwi kami. Wag na, baka kung saan mo padalhin si Shera, sabi naman ni Ayan. Uy, wag kayong ganun. Sabi ko naman na siyang ikinatawa ng lahat. Tumayo kaming dalawa ni Charlie, Mama Mia at inakbayan niya ako. Ako naman ay humawak sa kanyang tagiliran. So, kailan pa pala yung the past ninyong dalawa? Si Ayan na Mama Mia ay hinarap si Trina na siyang nagtanong. Ikaw no? Ikaw talaga, napakakuti mo. Hindi ka ba nag-isip? Sana naman, pinakinggan mo na lang yung lyrics ng kanta. Let's not bring the past back anymore. So wag nang magtanong, sabi niya. Bakit? May alam ba tayo? Wala naman, di ba? Alam kong lahat kayo interesado din na malaman ang backstory ng dalawa nating kaibigan na to. Shh, tama na yan. Mag-enjoy lang tayo dito ngayon. Magkapatawaran tapos paiiralin natin ang pag-ibig. Bawal ang sad, okay? Sabi ni Aaron. Nag-okay naman ang lahat at nag-party-party na Mama Mia. Nagpatuloy si Trina sa kanyang naudlot na video kay kanina. Samantalang kami naman ay sumasabay na rin sa kantahan. Napakaingay namin dun sa cottage na yon. The best talaga ang barkadahan namin Mama Mia dahil napaka-enjoy talaga kapag magkasama kaming lahat. Kinagabihan, pagkatapos naming kumain ay niready na rin ng mga kalalakihan yung bonfire dun sa may gilid ng dagat. Habang kami naman ay nakapalibot doon. Iba't iba na ang mga pinag-uusapan, mga nakaraan, mga fears, at kung ano-ano pang gusto mong i-share. Meron ding mga hindi talaga mapagseryoso at joke ng joke. May nagdala din ng gitara, kaya napaka-complete talaga ng package ng tropa namin. Pero ang pinakamasaya doon ay wala talagang inuman Mama Mia. Napakaraming pagkain at syempre soft drinks pero yung inuman ay wala. Pagkatapos noon Mama Mia ay natulog na ang lahat. Kami naman ay nag-umpisa na rin noon na iligpit ang mga gamit dahil bawal dumihan yung beach resort na yon. Habang nagliligpit ang iba, ay umupo ako at tinabihan ako ni Charlie. Mama Mia, nag-sorry again si Charlie sa akin at nag-sorry din ulit ako sa kanya. Napakarami naming mga realization dalawa. Ini-enumerate pa talaga namin kung ano bang mga natutunan namin sa naging breakdowns ng aming relasyon. Pero ang pinakamasaya Mama Mia ay nung na-realize namin na pareho pala kaming dalawa. Pareho kaming hindi tumigil na mahalin ang isa't isa kahit na magkalayo at nagkahiwalay kami. Natulog kaming dalawa ni Charlie na merong peace of mind at peace of heart nung mga panahon na yon. Mama Mia, totoo talaga na parang nailabas namin ang lahat-lahat ng bigat ng aming daladala simula nung nagkahiwalay kami. Mababait kaming lahat, kaya naman Mama Mia, nagkanya-kanya din kami ng tent. Wala talagang tumabi sa kung sino man. Masayang masaya ako at kinabukasan nung magising kami ay tulong-tulong din kaming lahat sa pag-prepare ng aming umagahan. Merong nagkakape, meron kasing mga nagdadala ng portable burner na pang-camping at kami naman ni Charlie ay hindi rin nag-PPDA para naman komportable pa rin ang barkada bisan kahit pa mag-boyfriend at girlfriend na kaming dalawa ulit. Pagkatapos naming mag-umagahan ay kanya-kanya na rin kami ng bihis dahil maliligo kami ng dagat. Uuwi pa kasi kami kinahapunan. Pagdating namin sa beach, Mama Mia, ay umupo lamang kami ni Charlie sa may gilid samantalang tinitignan namin silang lahat. Si Trina kasi nagmo-model-model noon samantalang si Aya naman ay nagpipicture. Yung iba naman, Mama Mia, ay
nagtatampisaw na doon sa may karagatan. Tinitignan namin sila at tumatawa-tawa lamang kami. Masayang masaya kami habang nagkukulitan si Ayan at si Trina. Sila talaga ang pumalit sa atin, no? Nagkukulitan at nag-aaway. Baka sumunod sila sa atin. Baka maging sila rin. Biro naman ni Charlie. Yun naman talaga ang totoo, Mama Mia, nakikitaan ko rin ng chemistry itong kaibigan kong sina Trina at Ayan. Lang saglit pa ay naligo na rin kami, naglaro ng volleyball. Pagkatapos noon ay umuwi na rin kami. Nag-commute pa rin ako at hindi pa rin ako sumabay kay Charlie sa pag-uwi para may kasamang mag-commute si Trina. Sa boarding house lang ako noon nagpaiwan kasi klase na namin kinabukasan. Bumibisita pa rin si Charlie sa akin doon sa baba sa may computer shop, Mama Mia. Hindi na kasi kami doon sa may dike nagkikita. Tumigil na rin si Charlie sa kanyang trabaho dahil busy na rin siya sa pagpaprocess ng kanyang mga papeles para sa training. Sa sumunod na weekend ay umuwi ako sa amin. Medyo madilim-dilim na noon dahil 5:30 na ng hapon nung dumating ako. Umuwi ako at naupo dun sa aming balkon. Ilang saglit pa ay may narinig akong motor na papalapit dun sa amin at tumigil talaga ito sa harap ng gate namin. Pagtingin ko ay si Charlie ang nandun at nakaporma, nakapantalon, sapatos at polo shirt. Kinabahan ako kung ano ang pakay niya dun sa bahay. Agad ko siyang sinalubong, Mama Mia. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sobrang kabang nararamdaman ko. Ngumiti lang naman si Charlie. Anong ginagawa mo dito? Binibisita ka, sabi niya habang pababa sa motor niya. Naku, baka mapatay ako nito ni na Mama. Umuwi ka na lang please. Ano bang ginagawa mo dito? Ako nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay para na akong batang paslit na nagdadabog. Hindi na siguro ma-drawing ang pagmumukha ko nung mga panahon na yun. Huwag kang matakot. Di magagalit yung mama at papa mo. Pinandilatan ko siya ng mga mata. Pero napakahina lang ng boses ko para walang ibang makarinig sa amin dahil mahirap na at baka may makapansin. Huwag kang matakot. Umalis ka na please. Doon na lang tayo sa lungsod mag-usap. Napakatigas naman ng ulo mo eh. Mama Mia, nilipat niya yung paningin niya dun sa may balkon. Lumingon din naman ako noon at biglang lumabas doon ang papa ko dahil siguro sa ingay ng aso namin. Magandang hapon po, Tito. Oh, magandang hapon din. Papasukin mo si Charlie, Shera. Nung mga panahon na yon ay inaabangan ko na si Charlie, Mama Mia, sa aming gate at hindi ko siya binibigyan ng daan kasi nga gusto ko na siyang pauwiin. Hindi na pa, may tinatanong lang siya pero paalis na rin. Akala ko kung ano na. Nilingon ko si Charlie at pinandilatan ko ulit siya ng mata. Umalis ka na please. Napakahina lang ng boses ko noon na para bang takot na takot akong ibuka ang bibig ko. Bigla siyang lumapit sa akin, Mama Mia, at dahan-dahan niya akong ipinagilid para dadaan siya. Kinabahan ako. Biglang kumalabog ang dibdib ko. Lumabas rin si Mama sa bahay at tinignan kami. Magandang hapon po, Tita. Oh, Charlie, magandang hapon rin. Palipat-lipat ang tingin ni Mama sa aming dalawa ni Charlie. Kaya naman noon, Mama Mia, ay nagtago na ako sa likuran ni Charlie dahil hindi ko kaya ang mga tingin ng mama ko. Tita, gusto ko lang sanang makipag-usap sa inyong dalawa ni Tito kung hindi ako nakakaistorbo. Oh, wala namang problema. Halika, pasok ka. Umupo ka. Lumapit si Charlie sa aming Mama Mia at umupo. Umupo na rin si Mama. Bali magkaharap silang tatlo. Ako naman nung mga panahon na yun ay nasa may gilid lang at nakatayo at nakasandal pa sa may poste. Hindi talaga ako mapakali. Oh, ano palang kailangan mo, Charlie? Tanong ni Papa. Sa totoo lang, Tito, ang tagal-tagal ko nang gustong pumunta dito sa inyo para harapin kayong dalawa ni Tita.
Pero ayaw pumayag ni Shera eh. Ayaw niyang pumayag na pumunta ako dito. Lumingon silang tatlo sa akin. Shera, halika, umupo ka rin dito. Heto na. Parang lalabas na ang puso ko sa sobrang kaba. Umupo ako pero dun ako sa tabi ni Papa. Kasi natatakot akong baka maabot agad ako ng mama ko. Natatakot din ako sa tingin ng mama ko sa akin, Mama Mia, at napansin niya na kinakabahan ako. Dumiretso ka nga, Shera. Diretsuhin mo nga kami. Ano, buntis ka? Biglang nanlaki ang mga mata ko, pati na rin ang mga mata ni Charlie at ni Papa. Hindi ma. Bakit ako mabubuntis? Wala namang gumagalaw sa akin. Ayusin mo yan, ha? Baka sumunod ka na sa ate mo. Napakasobra mo naman, mahal. Parang hindi mo kilala yung anak mo, ah. Tita, hindi po. Hindi po kami dumarating sa ganon. Nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na may relasyon na kami ni Shera. Pero mula nung naging kami, wala kasing nangyayari talaga sa amin kahit minsan. Yun po ang may pagmamalaki ko sa inyo ni Tito. Mataas po ang respeto ko sa anak niyo. Lalo-lalo na po sa inyong dalawa. Wala po kaming ginagawang magbubunga ng hindi maganda. Mabuti. Nag-aalala tuloy ako, akala ko kung ano nang nangyari sa inyo. Wala po kayong dapat ipag-alala, tita. Hindi po kami gagawa ni Shera ng mga bagay na ikakasakit ng puso ninyo. Mabuti. At bakit naman, Shera, hindi mo pa haharapin sa amin si Charlie, ha? Anong gusto mo? Yung magtago-tago kayo? Tanong ni Mama sa akin. Nanahimik lamang ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Grabe talaga yung utak ko. Gustong-gusto ko na talagang sumagot na baka mangyari sa akin yung nangyari kay ate dahil nag-away sila, pero pinigilan ko lamang dahil alam ko, Mama Mia, na mananakit bigla ang mama ko kapag sinagot-sagot ko siya. Hindi kayo dapat matakot, basta maayos lang kayong dalawa. Naiintindihan naman namin yun. Dumaan din naman kami sa ganyang edad. Salamat, Tito, sabi ni Charlie. Ako, Charlie, natutuwa ako dahil pumunta ka talaga dito sa amin at hinarap mo kami. Kahit sinong magulang, gugustuhin na ganito ang boyfriend ng kanilang anak. Mahal na mahal namin yan si Shera. Basta maging maayos lang kayong dalawa at respetuhin ninyo ang isa't isa. Yun lang ang pinaka-importanting sangkap ng relasyon para maging matatag. Opo, Tito. Maraming salamat po sa pagtanggap. Akala ko talaga papagalitan nyo kaming dalawa ni Shera eh. Hindi naman kami magagalit. Napakaganda nga nung humarap ka rito sa amin eh. Kesa naman, dun ko kayo makita sa gilid-gilid tapos may kung anong chismis na hindi maganda. Pumunta ka dito sa bahay. Kapag nandito si Shera, wala namang problema sa amin. Nag-guilty tuloy ako nung sinabi niyang baka sa gilid-gilid lang daw kami nagkikita ni Charlie dahil yun naman ang matagal na naming ginagawa, Mama Mia. Napakarami pa nilang napag-usapan. Nakikinig lamang ako at halos si Charlie lamang at si Papa ang nag-uusap nung mga panahon na yon. Habang kaming dalawa ni Mama ay nakikinig lamang sa kanila. Hindi pa rin kami kumakain ng dinner nung mga panahon na yun, Mama Mia, kaya pinasabay na rin ng mga magulang ko si Charlie sa amin. Mama Mia, pagkatapos noon ay binigyan ako ni Mama ng pera at pinabili ako ng soft drinks. Pero si Charlie ang nag-volunteer na bumili. Pero pinasama ako ng mama ko. Doon kami bumili sa bahay ni na Aaron. Malayo pa lang ay nakikita na kami ni Aaron at nakita ko rin napakalaki ng kanyang ngiti. Kumusta pamamanhikan natin, pare? Anong pamamanhikan dyan? Sabi ko naman. Baka sa susunod na taon. Bigla akong hinampas si Charlie sa kanyang naging sagot. Uy, hindi pa nga ako tapos mag-aral, baka nakakalimutan mo. Bakit? Di ba pwedeng magpatuloy ka sa pag-aaral mo kapag tapos na kaming mamanhikan sa inyo? Pwede naman yun, di ba? Huwag ka ngang masyadong excited dyan, sabi ko naman. Basta kasi, pag
Mamamanhi ka na, dapat una akong makaalam ha, sabi ni Aaron. Tumigil nga kayong dalawa, napaka masyadong advance nyo namang mag-isip. Uy, hindi ah. Hindi yan advance, prepared lang. Sobrang tawa nila noon, Mama Mia. Pero si Charlie noon ay nag-insist na bayaran yung binibili naming soft drinks kasi ayaw namang tanggapin ni Aaron yung bayad kasi nga advance regalo na raw niya yon sa pamamanhikan. Nagbayad pa rin kami. Habang kumakain kami, Mama Mia, ay pinag-uusapan ng papa ko at ni Charlie yung darating niyang training. Nag-joke din siya, Mama Mia, na pakibantayan daw ako at baka may bumisita daw sa aking iba habang wala siya. Sabi niya babalikan niya raw ako kapag lumabas na siya sa training. Nagkaintindihan naman silang dalawa ni Papa samantalang yung mama ko ay nakikinig lamang at smile-smile lamang. Pagkatapos naming kumain ay tumulong din si Charlie sa pagligpit ko ng mga pinagkainan namin. Kahit sinabihan na siya ni Mama na hayaan na lang ako doon ay hindi pa rin siya pumayag. Doon na kami sa may labas naghugas, Mama Mia, dahil may balon naman sa tabi namin at may hugasan kami ng plato doon. Siya ang tagatimba at ako naman ang nagbabanlaw ng mga plato at nag-a-arrange dun sa mga tray para i-drain. Mama Mia, habang naghuhugas kami ay masayang-masaya ako. Pakiramdam ko ay tanggap na ng pamilya ko ang tungkol sa amin ni Charlie at alam ko naman na hindi ako mahihirapan dun sa pamilya ni Charlie. Natutuwa pa ako kasi noon ay iniisip ko lamang siya habang naghuhugas ako ng pinggan. Pero ngayon ay kasabay ko na siyang naghuhugas. Pagkatapos naming maghugas ay bumalik kami dun sa may balcony at doon ay nagpatuloy ang pag-uusap nila. 8:30 na nung nagpaalam si Charlie sa mga magulang ko at uuwi na rin. Pagkalunes ng umaga, Mama Mia, ay inihatid ako ni Charlie sa eskwela. Patuloy pa rin ang pagtitext naming dalawa. Ilang araw lang ang lumipas at nandun ako sa school dahil katatapos lang namin ang klase noon. Pagbaba ko ng building, ilang hakbang na lang ay may biglang tumakip ng mga mata ko mula sa likuran. Sino pa ba alam ko na kung sino yon. Kahit pa nga siguro ilang metro ang layo niya mula sa akin ay makikilala ko na siya sa kanyang pabango. Patakip-takip ka pa dyan, kilala naman kita. Tumawa siya, tinanggal yung mga kamay niya sa mga mata ko at hinarap niya ako. Ang galing nga. Suki ka na ba rito? Siyempre, pupuntahan kita rito habang nasa malapit pa ako. Kasi kapag makaalis na ako, talagang mamimiss natin ang isa't isa. Medyo nalulungkot ako ng konti habang iniisip ko na papalapit na pala ang pag-alis niya, Mama Mia. Oh, wag kang malungkot. Madali lang naman tumakbo yung panahon. Pwede ba, Charlie, wag mo muna akong sanayin na nandito ka palagi? Kasi baka hanap-hanapin kita kapag umalis ka na. Babalik din naman ako, Yam. Hayaan mo na akong pupuntahan ka dito hanggat kaya ko. Napakarami pa naming pinag-usapan hanggang sa papalabas na kami ng gate. Pumunta kami sa may fishbowlan at dun kami kumain. Nung time na ito, Mama Mia, ay hindi na ako natatakot na baka may makakita sa amin kasi nga alam na ng mga magulang ko ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Hindi pa kami nakontento sa kinain naming fishbowl at bumili pa talaga kami ng crackers at pumasok kami sa may park at dun kami nagpatuloy sa aming pag-uusap. Punta tayo sa bahay sa linggo ha, sabi niya. Yoko nga, anong gagawin ko dun? Gusto ka kasing papuntahin dun ni na Papa, dun daw tayo magdi-dinner. Yoko, nakakahiya. Huwag ka nang umayaw, pupuntahan kita sa inyo. Mga 6:00, ipagpapaalam kita kina tito at tita. Ikaw talaga? Hindi ka ba marunong mahiya? Bakit ka ba nahihiya? Magiging future family mo rin naman yung pamilya ko. Wow, sure na sure ka na talaga dyan ha? Sure na sure. Pinangako ka na sa akin ng mga magulang mo, oy. Basta ayoko. Huwag ka na ngang tumanggi, susunduin kita. Magkasabay tayong pupunta ng bahay. Sige ka, baka iba yung pumunta dun sa bahay namin. Di papuntahin mo kung gusto mo. Ikaw talaga pala desisyon ka kahit kailan ano.
Hindi pa nga ako nag-a-agree. Tapos ikaw dyan gustong-gusto mo nang pumunta tayo doon. Mama Mia, nagpatuloy kami sa pag-uusap hanggang sa nagsabihan kami kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Nabago nga pala ang schedule ko, Mama Mia, kasi Sabado na ng hapon ako umuuwi sa amin. Sinusundo pa rin niya ako at sabay pa rin kaming umuuwi. Napakaganda at napakasarap pala kapag yung relasyon ninyo ay hindi na nakatago at lantaran na sa lahat. Wala ka nang iniintindi at malaya na kayong kumilos sa harap ng maraming tao. Nung sumapit ang linggo ay sinundo nga niya ako sa bahay at siya na rin ang nagpaalam sa mga magulang ko na dadalhin niya ako sa bahay nila para dun mag-dinner. Hindi rin naman humindi ang mga magulang ko, Mama Mia, basta't sabi nila 9:00 ng gabi ay dapat umuwi na kami. Sa daan pa lang ay parang gustong-gusto ko nang umuwi dahil nahihiya ako. Hindi ko naman first time na pumunta sa bahay nila dahil gumagala naman kami noon sa bahay ni na Charlie kasama ang mga barkada. Pero first time kong pumunta doon bilang kanyang girlfriend. Welcome na welcome naman ako sa kanyang pamilya nung dumating ako, Mama Mia. Pagkatapos naming kumain ay hindi na talaga nila ako pinatulong sa pagligpit ng mesa. Doon lang kami ni Charlie sa may sala at nag-babysit lamang kami ng kanyang batang pamangkin na nanonood ng cartoons. Ito palang si Charlie ay napakamakulit sa kanyang mga pamangkin at napakahilig niyang paiyakin ito. Tapos sa akin magsusumbong yung bata. Nag-e-enjoy kami, Mama Mia. At bago mag 9:00 ay umalis na kami at hinatid na niya ako sa amin. Hanggang sa dumating na yung time ni Charlie na kailangan na niyang umalis papuntang Luzon. Napakasakit isipin na malalayo kami sa isa't isa. Yun bang parang ang tagal lumipas ng mga oras? Yun bang gustong-gusto mo nang tumakbo ang mga buwan at linggo para matapos na rin ang paglalayo ninyong dalawa? Lagi niyang sinasabi sa akin, Mama Mia, na wag daw akong umiyak kasi hindi raw niya gustong makita na may tumulong luha sa mga mata ko. Hinalikan niya ako sa ulo ko. Ilang beses rin niyang sinabi sa akin kung gaano niya ako kamahal. Hanggang sa dumating na kami sa may airport, napakalambing ko sa kanya at yakap-yakap ko lang siya lagi. Si ate naman niya nung mga panahon na yun ay naiyak na rin. Hindi pala sumama ang mama at papa ni Charlie nagmaghatid sa kanya dahil ayaw nilang makita si Charlie na lumalayo at umaakyat papunta sa eroplano. Kaya kami lamang ng ate niya at ng asawa nito ang naghatid sa kanya. Nung dumating na talaga na kailangan ng pumasok sa loob ng airport ni Charlie, ay niyakap ko siya ng mahigpit. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Tama na yan, Yam. Babalikan naman kita, antayin mo ko, ha? Tumango lamang ako sa mga sinabi niya at walang lumalabas na salita sa aking mga bibig. Mag-ingat ka. Huwag mong kakalimutang mahal na mahal kita, sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko at nilagay niya yun sa kanyang dibdib. Lagi nating kasama ang isa't isa kahit magkalayo tayo. Lagi akong nasa puso mo at lagi ka rin namang nasa puso ko. I love you, Yam. I love you too, Yam. Aantayin kita. Mag-aantay ako sa pagbabalik mo. Aantayin kita. Umalis na siya, Mama Mia, at hindi na siya lumingon pa, pero ako, nung mga panahon na yon ay hindi pa rin natigil ang pag-iyak ko sa tuluyang paglayo ni Charlie sa akin. Ay, napaka-emotional naman. Umalis na't lumayo na ang boyfriend. Charot. Bukas tatapusin na natin ang kwento ni Charlie at ni Shera. Kaya abangan nyo bukas ang kasunod ng kanilang kwento. Magkakatuluyan kaya sila? Babalikan kaya siya ni Charlie? Ano bang nangyari sa kanilang dalawa? Bukas po yan. Sa ngayon, ang gusto kong gawin nyo ay i-share at i-like ang video na to at i-subscribe itong ating channel. At syempre, kapag nakapag-subscribe na, nako-click na notification bell para lagi pong updated sa bawat video na ating inilalabas. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Hanggang bukas, dito lamang sa paborito ninyong YouTube channel. Magandang araw sa inyong lahat.